Okay mga loko-loko, pahinga muna. Kain tayo ng chestnuts. Salamat po, Mama. Heto. Para sa'yo. Salamat, Ate. Hindi ba ako tunay na anak ni Papa? Anak ka lang ng kabit, isang maliit na kite lang. Kung hindi dahil kay Chiangmi, na nag-ampon sa'yo, matagal na kitang sinakal. Pero ngayon, siguradong ayaw na niyang makita ka. Layas ka sa pamilya Zhao, bahala ka na sa buhay mo. Kaya pala, hindi ako tunay na anak ni Mama. Pero ang bait-bait niya sa akin, tapos ako pa ang pumatay kay ate. Wala na akong tahanan. Miss na miss kita, ate. Sana ako na lang ang namatay. Gising ka, okay ka lang ba? Shue, gising ka na. Buti na lang si Tito. Ang nagdala sa'yo mula sa kalsada. Baka namatay ka sa lamig. Nga pala, si Shiu ang pangalan niya, sabi ng tito ko. Pumunta na siya sa England, hindi alam kung kailan babalik. Pero sabi niya, dito ka na sa amin titira. Wala na ring saysay bumalik doon. Shiu, Isang buwan ng Cold War, naisip mo na ba? naisip ko na. Hindi ako makikipag-live-in, lalong hindi magsusuot ng sexy lingerie para sa'yo. Sino ba magjowa ng 3 buwan? Hindi pa natutulog ng magkasama? Hindi naman ako Mon. Aning, tapos na akong maligo. Fuhening, hiwalayan na tayo. Ano? Hoy! Miming, wala ka ring nagmamay-ari. Mayming, halika rito. May. Mingming. Madulas ang kalsada kapag nagyelo. Huwag mo nang hanapin ang pusa. Ipapahanap ko na lang yan. Huwag mo nang kunin ang lumang payong, itong bago. Para sa'yo. Parang pamilyar siya. Alainan. Magkakilala ba tayo? Parang. Magkikita ulit tayo agad. Si Mama. Ito ang unang pagkakataon mula nang mamatay si ate. Nakusang hinanap ako ni Mama. May kasunduan ang lolo mo at pamilya Shi para sa arranged marriage. Balak naming sabihin sa inyong magkapatid pagtuntong ninyo sa hustong gulang. Hindi inaasahang ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Ayon sa kasunduan, hihingi ng kamay ang pamilya Shi. Ikaw na lang ang natitirang babae sa pamilya Zhao.
Kailangan mong pakasalan siya. Zhao Hongfang. Ang kaso ni Zijin ay responsibilidad ng lasing na driver. Wala itong kinalaman kay Shuhi. Hindi, lahat ay dahil sa kanya. Tama na. Magaling ang bata mula sa pamilya Shi. Mabuti rin ang ugali, subukan mong makipagkaibigan muna. Kung hindi mo gusto, sabihin mo sa akin, ako ang magtatanggi sa kasal na ito. Hindi naman kailangang magpakasal. Elvenat. Naibigay ko na ang numero mo sa pamilya Shi. Makikipag-ugnayan siya sa iyo ngayon. Nabasa ka ng ulan. Huwag kalimutang uminom ng gamot sa sipon. Elvenat. Galing sa pamilya Shai. Gising, okay ka lang ba? Siya pala. Ang napagkasundo ang pakakasalan ko pala ay si Shayu. Ang nagligtas sa buhay ko. Kahapon, siya rin ang nagbigay sa akin ng payong. Kaya pala sinabi niyang parang kilala na rin kita. Salamat Yuhin sa pagligtas sa akin noong araw. Gusto ko sanang magpasalamat ng harapan, pero nasa ibang bansa ka noon. Kinilala ko ang nanay ni Mumu bilang aking inang pangampon. Si Shayu ay kapatid ng aking inang pangampon. Ayon sa kaugalian, dapat kong tawaging Tiyuhin. Walang anuman. Pamangkin. Parang may ibig sabihin yung sinabi ni Tiyuhin, Ayon sa napagkasunduan ng ating mga pamilya, kailangan nating magpakasal. May mga alalahanin ka ba? Pwede mong sabihin sa akin ng maaga. Talagang pakakasalan mo ako? Hindi ba't napagkasunduan na ito ng ating mga pamilya? O may problema ba sa inyo? Kung may gusto ka ng iba, pwede tayong parehong magsabi ng pagtatanggi sa kasal para. Wala akong problema dito. Nahanap na ang pusa. Nasa bahay ko, gusto mo bang makita? CJ, Umuwi na si Dui Dui. Dui-Dui pala ang palayaw ni Shayu. Ang ganda at cute ng pangalan, ibang-iba sa kanyang personalidad. Sino ito sa iyo? Kaibigan ng nobya. Ako si Pei Shu, isa akong veterinaryo para sa mga alagang hayop. Tawagin mo na lang akong Shuhe. Naayos ko na ang sugat. Salamat, Doc. May gagawin pa ako. Ayaw na mag-asawa, sige lang. Bigyan mo na lang ako na mas maraming candy pag kinasal na kayo. CJ, Yan ba yung babaeng? Pinag-usapan mo ng matagal? Akala ko ba may gusto na siyang iba? Fuhening. Hiwalayan na tayo. naghiwalay na sila kahapon. CJ, pupunta na ang pusa para magpaturo. Giniginaw ka ba? Bakit ang lamig ng kamay mo? Ganito talaga palagi, okay lang. Tara. Saan tayo pupunta? Nasa ikapitong palapag ang misil, halika. Ah, wow, ang gwapo, ang lakas ng boyfriend vibes, nga. Ang ganda rin ng kamay niya, pwedeng maging hand model. Ang ganda nga. Bago ko siya nakita, hindi ko alam. Na ganito kagwapo pala siya. Ang bata-bata tignan ng tito mo. Tapos ka na ba tumingin? Narito na tayo. Ah,
Pasok ka na. Hindi na, dito na lang ako maghihintay. Sa tingin mo kailangan ng fiant mo ng missile? Ha? Kung kailangan, pwede naman. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko, hindi ko sasabihin. Para sa iyo ang appointment. Si Hu ay isang master ng tradisyonal na medisina. Kilalang kilala siya sa larangan ng Misian. Pasok ka na. Esan, Halika. Ilagay mo ang kamay mo sa pulsohan. Wala namang problema. Mabuti naman. Medyo kulang lang ng kaunti sa dugo at enerhiya. Kaaniwan lang yan. Ganito, magbibigay ako ng reseta. Kumuha ka ng gamot sa katabing botika ng TCM. sige, salamat Dok. Malubha ang kalagayan ng batang ito. Mahina ang pulso niya. Napakabata pa, grabe ang paghina ng dugo at lakas. Malamig ang mga kamay at paa. Mahina na rin ang mga internal organs. Marami sigurong pinagdaanan. Maaming hinanakit na kinimkim sa loob. Sino ang batang ito? Sa mga nakaraang taon, wala bang nag-alaga sa kalusugan at kapakanan ng bata? Kasintahan ko po. Nasabi ko na ang lahat tungkol sa kalagayan niya. Hindi pa kayo kasal, may pagkakataon pa para umatras. Ikaw ang bahala kung pakakasalan mo siya o hindi. Magpapakasal kami. Lolo Chu. Dinala ko si Shu para bisitahin kayo. Para humingi ng payo sa pag-aayos ng katawan niya. Hindi para husgahan ang kalagayan niya. At pag-isipan kung dapat ko siyang pakasalan. Sabi ko nga, matino ka. Kung magpapakasal kayo, magsama na kayo agad sa isang bahay. Bantayan mo siyang uminom ng gamot. Isusulat ko ang detalyadong paan ng pag-alaga. Ipapadala sa iyo ng asistant ko. Salamat po, Lolo. Pasensya na sa abala. Sinadya akong pinaalis ni Lolo para makapag-usap kay Shiu tungkol sa kalagayan ko. Baka magalit si Shiu, di ba, Tito? Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Pwede pang kanselahin ang kasunduan kung ikaw ay. Zhou Shu. Ikaw mismo ang pumayag na pakasalan ako, di ba? Matanda ka na. Panagutan mo ang sinabi mo. Hindi laruan ang kasunduan. Ang salitang kanselahin. Huwag mo nang ulitin. Pasensya na. Akala ko magagalit ka sa sinabi ni Lolo Chu. At sa kalagayan ng katawan ko. Hindi ako magagalit. Nandito ako. Sasamahan kita at ayusin natin ang katawan mo. Zhou Shu. Pumunta tayo sa munisipyo. Ngayon, Ngayon na. ang lalaking ito na nagligtas sa buhay ko. Ang naging asawa ko. Ito ba ang tinatawag na utang na loob, kapalit ay sarili? Mayroon akong safety deposit box. Marriage certificate. Ako na ang mag-aalaga nito. Tito, walang magnanakaw ng marriage certificate, di ba? Hindi natin masasabi. Pero hindi ko pa ito na ipagtatagal. Ano nang gagawin mo sa pagpapatagal? Gusto mo bang kainin? Ayaw ko nito. Tito, ano nang ginagawa mo? Huwag mo nang tawagin tito. Pwede mo akong tawagin sa pangalan. O kaya tawagin mo ako. Dwi-dwi. Anong dwi-dwi? Asawa ang tawag. Mahal. Uwi na tayo. Tahanan, magkakaroon na ulit ako ng tahanan.
Paano ang unang gabi ng kasal? Si Shiu. Hindi kaya magsasama kami? Sige, magkunwaring tulog muna. Anong ginagawa niya? Natatakot sa akin. Mukhang nag-iisip lang ako ng labis. Wala talagang nararamdaman si Shiu sa akin, hindi niya ako gagalawin. Nagpakasal na pala ako kay Shiu. Galit ka pa rin? Kailan mo aprubahan ang friend request? Baka akala ni Fu Hening. Hindi pa kami naghihiwalay. President Fu. Hiwalay na kami, kasal na ako kay Shiu. Gago, kung gusto mong magselos ako, pumili ka naman. Nang rason na kapanipaniwala, ito mo siya. Ew, Kadiri. Pagod na pagod ako ngayon, pinatawad na kita. Huwag ka nang magdrama. Ayaw kong makipagtalo, may ginagawa ako. Pinatawad? Sa mga mensahe ng to. Alin ang salitang pagpapatawad? Pwede ba akong pumasok? Pwede. Maganda ba? Ano nang ginagawa ko? Tingnan mo siya. Tulungan mo naman ako. Karapat dapat yan. Bakit mo ako iniiwasan? Mukha ba akong terorista? Hindi. Handa na ang pagkain. Tapos na, pababa ka na para kumain. Elveneth. Kakain na ako ha. Paborito kong palaman to. Kain ka rin. Ito ang nutritious meal na inihanda ko para sa'yo. Ma'am. Pupunta rin po ba si Sis sa Kyoto University ngayon? Sasakay ba ng kotse? Sasamahan kita. Elveneth. Salamat. Araw-araw kang nagpapasalamat, ano ba ang iye mo? Isa. Hindi ko alam. Akala mo ba boss mo ako? Hindi asawa mo. Ako. Malalate na ako sa klase, mauna na ako. Magpahinga ka rin sa pag-aaral, matulog ka ng tanghali. CJ. Pag nakikipag-usap sa kanya, para akong estudyante sa propesor. Pulang munggo sa timog, si Shiu ay male model. Baywang ni Shiu, talagang nakakamatay.
Malamang palaging nag-ehersisyo si Prof. Shi. Golden ratio ang katawan, kitang-kita sa baywang na malakas. Hay, ang sarap siguro ng gabi ng asawa niya. Nakakagutom talaga. Ang ganda nga. Zhao Shuhe, huwag ka nang mag-isip. Hoy, sino to? Shu, ako to. Talagang spoiled itong si Zhao Shu. Zhao Shu, Viewing. Ano nang ginagawa niya dito? Aning, bakit mo pa hinahanap si Zhao Shu? Hindi ba ako sapat? ikaw? Hindi mo siya kayang pantayan. Bigay mo yung phone mo. Para saan ang phone ko? Siyempre para tawagan si Shu. Zhao Shu, hintayin mo ako. Bilis. Buti na lang. Muntik na akong makagat ng aso. Tapos ka na ba? Tapos na. Sa bahay na tayo kakain ng tanghalian, isasama kita. Huwag. Sa kantin ako kakain. Ano nang kinain mo? Xiao Longbao. Ano nang palaman? Shiitake mushroom, repolyo, at carrot, dalawang flavor. Ano nang dalawang flavor? Kung nasa kantin ka, tong nakatayo sa tabi ng daan. Clone mo ba to? Ayos, tapos na. Ang swerte naman, gusto mo bang sabay tayong kumain sa kantin? Gamitin mo yung meal card ko, libre ko. Human trafficker ba ako galing Myanmar? Hindi. Eh ano ako sa'yo? Asawa. Alam mo palang asawa mo ako. Mag-explain ka. Bakit ka palaging umiiwas sa akin? Pasensya na. Hindi na ako ulit. Mula alas 10 naghintay ako hanggang ngayon. Pag nakita mo ako, parang gusto mo pang bumili ng 8 paa online para takasan ako. Ano ba talaga yung iniwasan mo sa akin? Yung may 8 paa, pugita yon. Pumunta ka na sa kantin at kainin mo yung dalawang flavor mong xiao longbao. Shiu. Dinala mo yung anak mo sa trabaho? Asawa ko to. Ay, sorry. Malabo na mata ko. Kilala ko siya, kung hindi ako nagkakamali. Yung babae, na kumanta ng Cantonese sa opening ceremony. Di ba? Sej, alis na ako. Paano mo nalaman yung tungkol sa pagkanta ko? Sumali ka rin ba sa freshman opening ceremony noong first year? Bakit ka sumali? Huwag mong isipin na pag nagpalit tayo ng topic, mawawala na yung galit ko. Akala mo ba isang candy lang, hindi na ako magagalit? E dalawa? Huwag nang ulitin. Umuwi na tayo't kumain. Maghugas ka muna ng kamay bago kumain. CJ.
buti na lang nakalabas agad. Paano kung nakita ni Shiyu? Yung nickname ko sa kanya ay malas na pusa, siguradong patay ako. At yung mga chat history ko kay Mumu. Hindi pwedeng makita ng iba. Kahit 2 message lang, pwede na akong makulong. Bakit, nagkarelasyon ka na ba? Wala. Bakit di ka kampante? Pakiabot ang phone mo, routine check lang. Bawat phone ay may sariling sikreto. Di basta ibibigay sa iba. Anong sikreto sa mag-asawa? Pwede mong tingnan ang friends list ko. Pwede mong i-check kahit anong api. Di ko titingnan. Paano may lalaking walang kahit isang sikreto? Talagang wala akong kinakausap. Mabuti naman kung wala. Akala ko pa naman. May boyfriend na ang asawa ko. Itong si Shiyu. Dapat lagyan ng sukang lalagyan sa pangalan niya. Eto. Kanina lang si Teacher Shi Junting. Nagpadala ng mga bagong research paper at libro. Maraming message kaya umalog. Zhao Shu. Ano ang tawag mo sa kanya? Kung mas matanda lang ako, siguradong dalhin mo ako sa Lee. Kanina nagmamadali akong magpaliwanag. Nakalimutang tawaging tatay si Shi Junting. Pasensya na, susunod tatawagin ko siya. Kain muna tayo. Shiomei, Pinapadala ko lang galing sa kantin. Siomai na may mushroom, repolyo, at labanos. naalala pa niya ang sinungaling kong sinabi. Salamat sa paghintay sa akin para kumain. At sa pagbili mo ng siomai. Salamat lang sa salita. Di sapat yon. Ano bang gusto mong gawin ko para magpasalamat? Dala mo ba ang gitara mo? Yung salamat mo, gawin na lang kantang gitara. Kung gusto mo, pag uwi gabi, tutugtugin ko para sa'yo. Anong kanta ang gusto mo? Kahit ano. Kain muna. Masarap ba? Tawag sa trabaho. Huwag mo akong hintayin. Kain ka muna. Pagkatapos kumain, matulog ka ng tanghali. CJ, alas negatibo siyam, 4 na po palang uwian na niya, pero hinintay niya ako hanggang tanghali sa eskwelahan. Niloloko ko pa siya at iniiwasan siya. Sa gabi, tutugtugin ko sa kanya ang porselana. Bilang paghingi ng tawad. O kaya, 2 kanta na lang ang tugtugin ko. Dahil nga marami akong ginawang ikinagalit niya kaninang umaga. Shio, nakauwi ka na. Hindi pa po nakakauwi ang Ginoo. Ginang, mauna na po kayong matulog sa itaas. Siguro. Ayaw na ni Shio makinig sa mga tugtuging gitara ko. Siya. Hindi ba siya umuwi buong magdamag kahapon? Ginang, nagpunta po sa isang business trip ang Ginoo. Sinabi niyang magpahinga kayo na maayos. At kumain ng tama. Gaano katagal siya mawawala? Paumanhin po, Ginang. Hindi ko rin po alam yon. Hindi po tama na magtanong tungkol sa trabaho ng Ginoo. Baka naman. Galit siya sa akin. Mumu. Hehe, nakauwi na ako. Halika sa dating lugar. CJ,
Tita, Mumu, halika na, umupo ka. Mumu, huwag kang tatawag ng ganyan. Nagpunta lang ako sa isang business trip, naging tita na kita. Ngayon ko lang din nalaman na may kasunduan sa kasal ang pamilya Shi at Su. Sa tingin mo, sino ang mas guwapo, si Tito o si Fugaw? Shiu. Para siyang bida sa isang telenovela na umiiwas sa pag-ibig. Ay, wala namang lalaking umiiwas sa pag-ibig sa mundo. Kapag may nagustuhan na siyang babae, siguradong gusto niyang laging makadikit, hayagan man o hindi. Nga pala, nasaan si Tito? Parang nagpunta sa isang business trip. Hindi ko rin masyadong alam. Nagaway ba kayo? Hindi naman siguro away. Bago lang siya umalis para sa business trip. Parang nagalit siya sa akin. Baka ayaw na rin niya akong kausapin. Sabi nga, mag-asawa na nag-aaway, bago matulog nag-aaway, pagising magkasundo na. Pagbalik ni Tito, matulog kayong magkasama. Wala nang galit yun. Pero hindi pa naman kami nagkakaganon. Ha, ang ganda-ganda mo sa harap niya. Nagpipigil siya. Sabihin mo sa akin, yung away niyo ngayon, dahil ba hindi siya magaling sa kama? O kaya, bigyan mo siya ng pampalakas para tumibay siya. Hindi dahil doon. Mukhang magaling siya. Yung gabi ng kasal, dapat may hawak-hawak at halik, di ba? Wala siyang ginawang kahit anong dapat gawin ng mag-asawa sa'yo. Nagpanggap akong tulog, wala talagang nangyari. Puro revolusyonaryong pagkakaibigan lang pala. Ang ganda ng katawan ng uncle ko. Mas maganda pa sa modelong lalaki. Hihe, libre yan. Di ba sayang kung hindi hahawakan? Sayang kung hindi tutulugan. Sa totoo lang, tuwing nakakasalamuha ko si Shiu, napapaisip ako bilang mas nakatatanda siya. Ayokong isipin yung mga kung ano-anong bagay. Ay, kapag nakikita ko ang uncle ko, parang daga na nakakita ng pusa. Kausin, Mumu, Kausin, sakto ang dating mo. Di ba nagtatrabaho ka sa kumpanya ni uncle? Alam mo ba kung saan talaga siya nagpunta? Kahit si Shu, hindi sinabihan tungkol sa pag-alis ni Boshi. Nag-aaway ba silang dalawa? Sa ugali nilang dalawa, kailan kaya sila magkakasundo? Sa mga oras na ganito, ako pa rin ang asahan. Hindi ko rin alam. Ayan, tayo. Tara, maglaro tayo ng truth or dare. Sige. Tara na. Bato, pick. Pick. Bato, pick. Dare. Ano nang gagawin kong dare? Shue, tawagan mo kaya si Boshi. Tumawag? Tumawag ka kay uncle. Ako ang magsasabi kung anong pag-usapan. Tatawagan ko na para sa'yo. Dahan-dahan lang sa pag-uusap. Kapag nagalit siya sa'yo, ako naman ang pag-iinitan niya pag-uwi. Asawang sunod-sunuran. Parang ganun na nga. Heto, sa'yo. Ang cute ng couple ni uncle at tita. Boshi, tingnan mo ito. Hello? Shiu, Nandito ako. palitan natin. Anong nangyari, Shuhe? Ako na lang ang mauna. Nandito ako. Miss na kita, mahal. Ha, Kasama mo ba si Shimu? Hindi, mag-isa lang ako. Sa bahay, umiinom ka ba ng gamot, nag-ehersisyo, at nag-acupuncture ng maayos?
Napakabuti mo. Uwi ako sa araw makalawa. He. Hindi maganda isura mo, masakit ba? Marahil nagkakaroon na ako ng regla. Sige, umuwi ka na at magpahinga. Paalam. Bakit ba sobrang sakit ngayon? Ginang, ano pong nararamdaman ninyong masama? Wala naman pong masama, Jiangyi, gusto ko lang po matulog saglit. Kumain na po ako ng tanghalian kasama ang mga kaibigan. Huwag na po kayong maghanda pa. Sige. Siguro nga nasa regla ngayon ang ginang. Mukha siyang nahihirapan talaga. Hello po, Ginu. Shoo! Shio, nakauwi ka na. Halika, inumin mo ito. Kaya ko naman ito sa sarili ko. Pabigain kita. Hindi ba dapat uwi si Shio sa araw makalawa? Bakit siya umuwi ng maaga? Huwag kang gumalaw. Ikaw ang asawa ko. Hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot. Okay lang ba ganito? Elngan. Aking mabuting bata. Tinawag niya akong mabuting bata kanina. Nauna ka bang umuwi na antala ba ang trabaho mo? Mas maayos na pakiramdam ko ngayon, bakit hindi mo? Hindi mas mahalaga ang trabaho kaysa sa asawa ko. Ito ang unang beses na nakainom ako ng mainit na tubig na may asukal na pulang-pula. At unang beses din na may taong nandito. Bakit ka naman naalala sa akin kapag ako ay sumakanda? Matulog ka na. Kasama kita. Esan, Ete, siyam na akong taong gulang ngayon, pero hindi pa rin ako marunong magsalita. Ang aking psychiatrist, siya rin ang aking guro sa sign language. Sabi niya, masyado akong nagmamadali, hindi ito makabuti sa paggaling. ate, gumaling na ang aking aphasia. Kaya ko nang magsalita ngayon. Nagkaroon siya ng psychological aphasia noon. Ate, pwede ka bang pumunta sa panaginip ko ngayon? Tignan mo ba ang aking gitara? Sa totoo lang, namimiss kita. Sobrang miss na miss. Mumu. Kwento mo pa sa akin tungkol kay Shu. Dahil sa nangyari sa atin niya, araw-araw umiyak si He. Nagkaroon siya ng psychogenic mutism, at dahil dito, naging biktima siya ang bullying sa eskwela. Ito, kailangan mong maging mabait kay He. Hindi na siya dapat masaktan ulit. Huwag kang magtago sa akin. Okay, Ano to? may special auction sa Hong Kong. Since ang major mo ay ancient literature, baka magustuhan mo ang painting na to. Kinahapon ko pa binili. Para sa'yo. Kaya pala. Nagpunta siya ng Hong Kong para bumili ng antique painting para sa akin. Ang sweldo ko. Ibibigay ko sa'yo. Ayoko.
Hindi ba masakit sa'yo gumastos para sa akin? Bakit mo naman naisip yon? Ang asawang gumagastos para sa asawa. Natural lang yon. Shoo! Asawa ba kita? Mula ngayon, bumili ka ng gusto mo. Kahit hindi mo gusto. O kahit ano ang presyo. Ang pera ko. Para lang sa'yo yan. CJ, Bakit ka umiiyak? Hindi ba sabi mo, namimiss mo ako? Wala bang ibibigay? kung sasabihin kong dahil natalo ako sa Truth or Dare kaya ko sinabing miss ko siya. Baka galitin ko si Shio at pagalitan ako. Lanan, Gutom na ako. bakit ka tumatakbo? Nagtatago ka na naman sakin. Huwag kang sanay na laging nakayuko, Shuhe. Tumingin ka sa taas. Shio, hinalikan ako. Bakit ka ganyan magtago sakin? Hindi ba tayo legal? Parang may ginagawang kalokohan. Huwag kang gagalaw. Kain na. Ako at si Fuhening. Sino ang mas magaling humalik? Hindi pa ako humalik sa kanya. Tara, kain na tayo. Ayos. Ayos. MS Jiang, handa na ang tanghalian. Gusto niyo bang tawagin ko si Sir? Si Mrs. para kumain. Huwag muna. Huwag muna silang istorbohin. Gusto mo bang sabay ka na lang sakin? CJ, Kung hindi dahil sakin, malalat ka na, di ba? Ano pa? Wala na. may dapat bang iba pa? Pag sumakay ka ng bus, kailangan mong maghulog ng 2 barya. Ang lamig pa naman ng panahon. Dapat may thank you ka naman. Sige, magkano? Wetcha to Alipay. Iskan na lang kita. Tama si Mumu. Ang ganda ng itsura ni Shio, pati katawan. Sayang naman kung hindi mo halikan, halikan mo na lang. Di na siguro siya manghihingi ng iba pa, di ba? Pinagsamantalahan mo ako. Lalaking nakatikim na nga, dami pang hirit. Nandito na po si Mrs. Baba na. Shoo! Aalis na ako. Bye. Zhao Shu. Yao Fifi, bakit ka nandito? Dahil sa kanya kaya, di na ako kinakausap ni Aning. Zhao Shu. Huwag mo nang ligawan si Aning, kung hindi. Ipopost ko online na alam mong may iba siya, pero tinuloy mo pa rin. Dapat alam mo, pag nabash ka ng mga fans ko online, wala akong pakialam. Pero sanay ka na siguro. Sabi sa akin ni Aning, noong 8 years old ka. Nagkaroon ka ng psychological mutism, naging pipi ka. Noong high school ka na, natutong magsalita. Noong elementary ka pa, iniwasan ka ng buong klase. Emi, tama. Noong grade 5 ka, hinila ka pa sa CR. Inagtripan. Gusto ko lang itanong. Pag umiyak yung pipi, may ingay ba? Hinayaan mo pang saktan ako.
Shuhe, okay ka lang ba? Okay lang ako. Aning, siya ang unang nanakit sa akin. Sino ang nagpahintulo sa'yo na hanapin siya? Ako. Umalis ka na ngayon din. Shiu, Fuhening. Ginawa mong katatawanan ang mga nangyari sa akin. Naging biro ka para aliwin ang iyong kasama sa kama. Tao ka pa ba? hindi ako ang nagsabi niyan. Huwag mong idamay si Aning, pala siyang utang sa'yo. Ngayong panahon, sino pa ba ang hindi nakakapagsabing may depression sila? Kailan ko sinabi sa'yo yan? Ang mga nangyari sa amin ni Shuhe. Ako mismo ang nagsiyasat. AMEA. Shiu, narinig mo ba yon? Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Shuhe, magbalikan na tayo. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Ha? Huwag mong isisi sa babae ang lahat kapag nagkamali ka. Noong nakipagtalik ka sa kanya, noong nang babae ka. Inisip mo ba ako? Hello, security. May 2 tao dito na palaging ginugulo ako. Pakiusap, paalisin niyo sila. Halika, Shuhe, tayo na. Hindi kita kayang iwan. Shiu, Pero ayaw na kita. Shoo! Halika, kumain na tayo. Hindi ako gutom. Ikaw na lang ang kumain. Ano nang nangyari sa kanya? Anong nangyari? Masama ang pakiramdam. Kung malalaman ni Shiu na nagkaroon ako ng selective mutism noon, siguradong aayawan niya ako, di ba? Okay lang yan. Secretary Zhu. Sino mo ang nangyari siya sa paaralan? Bossy, ngayong araw, isang maliit na artista na nagngangalang Yao Fei. Dahil kay Fu Hening, pumunta sa paaralan ni Madam. Pinagbantaan niya si Madam na ipopost siya online, at nalaman din niya na nagkaroon si Madam ng selective mutism noon, at tinawanan niya si Madam. Ano? Gaano kahirap kay Shuhi ngayon? Ngayon din, bilhin mo para sa akin. Ang ilang maitim na balita tungkol kay Yao Fifi, ipakalat sa buong internet. Bukas, gusto kong makita siyang tuluyang ipinagbawal. Saich, Boss Shi. Fu Hening, dati gusto ka ni Shu. Ayos lang. Pero ngayon, naglakas loob ka pa ring saktan siya. At saka, ang lahat ng pakikipagtulungan ko sa Few Group, kanselahin lahat. Ang mga proyekto ng Few. Kunin niyo lahat para sa akin. Sage. Kamusta? Ang tinatawagan ninyong user ay nasa isang tawag. Talaga bang ikinasal siya kay Shiu? Boss Fu, hindi maganda, ano ang nangyari? Ang lahat ng proyektong pakikipagtulungan ng Shi Group at sa atin, kinansela lahat. Ano, hindi maganda, hindi maganda. Ang Ling Group at Chen Group ay nakipaghiwalay sa atin. Ang pagbaba ng presyo ng aming stock sa isang araw, lumampas sa 10%. Paano nangyari iyon? Hindi lang iyon. Ang aming palaging hinahanap na pakikipagtulungan. Ang Yuntu Tech ay pumirma rin sa Shi Group. Si Shiu na matandang iyon. Matalino at sanay, hinahamak ko siya. Nawala ang Yuntu, wala akong pakialam. Ang Yuntu Tech, sa larangan ng disenyo ng circuit sa bansa, ay itinuturing na pinakamahusay. Gaano nakatanda si Shiu, gaano na ako katanda. Siya at ang aking ama ay magkasing edad. Bakit mo siya kinukumpara? Sa akin, ano ang ibig sabihin nito? Shiu, ikaw na matandang iyon. Talaga bang akala mo kaya mong kontrolin ang lahat? Isang salita lang, wala nang negosyo ang aking Fu Group. Akala ko natuto ka na. Hindi pala, hindi pa sapat ang aral. Mukhang kailangan kong makipag-usap ng maayos sa iyong ama tungkol sa pagpapalaki ng bata. Hoy! Sage, Boss Fu, tumawag lang ang Board of Directors. Sinasabi ng amo na kinansela ang iyong kwalifikasyon sa Board of Directors. Pinapagsimula ka mula sa pinakamababa, bumalik ka kapag may nagawa ka. Shiu, napakawalang hiya mo talaga. Naglakas loob kang gamitin ang aking ama laban sa akin. Kainis. Hindi ako naniniwalang ako si Fi Hening. Ay hindi kaya si Shiu.
Kuya Fu, hulaan mo kung sino ang nakasalubong ko kaninang umaga sa pagdaan ko sa Jingda University. Umalis ka, wala akong interes na makinig. Nakasalubong ko si Zhao Shuhe. Sabihin mo na. Pinigilan ko siya at tinawag na ate. Hulaan mo ang nangyari. Sinadya pa niyang bumili ng singsing na may brilyante. Suot-suot. Brilyante. Pek sigurado yan sa pagiging kuripot niya sa sarili. Sa paggastos, tiyak galing yan sa murang online shop. Siyam piso libreng padala, pero mukhang totoo ang kulay. Alam pa niyang pumili ng malaking brilyante, sinadya ipakita sa akin. Sabi niya may asawa na siya. Sabi niya noong nakaan, kinasal na siya kay Shiyu. Pero nang tinanong ko si tatay, hindi naman ikinasal si Shiyu, AME. Magkakagusto kaya si Shiyu sa kanya? Isang anak sa labas lang. Niloloko ka lang ni Zhao Shu. Tingnan mo ang pagiging klingi niya sa'yo, sa karanasan ko. Ginagawa lang niya, yon para mapilitan kang pakasalan siya. Kaya pala nag-inarte lang pala si Shuhi sa akin. Sa palagay ko si Zhao Shu. Gusto niyang pakasalan ka, pero wala ka namang. Ginagawa kaya sinadya niyang makipaghiwalay. Kaya pala ayaw niya akong kausapin, ganon pala. Buti na lang may reserba dito. May praktiko mamayang hapon. Masyadong maingay itong daladala ko. Tanggalin ko muna. Di ba'y kinasal ka na? Bakit? Hiwalay na kayo ni Shiyu? Bakit hindi kanya sinama? Fu Henning, hiwalay man kami o hindi. Wala kang pakialam. Hindi na tayo magkasintahan kapag hinawakan mo pa ako. I report kita para sa sexual harassment. Nasaan na yung malaking brilyante mo? Tinago ko baka mabulag ka. Kumusta tiyuhin mo? Gusto mo ba? Bilhan ko siya ng brain supplement para sa kalusugan niya. Kumpara kay Shiu, mas mukha kang stressed, kumikita ka naman ng malaki. Bakit di ka bumili ng pampaganda sa mukha? Akala mo ba naghirap ka na? Lumalala ang ugali mo ay. Itapon mo na yang pek. Suotin mo tong totoo. Binili ko to para sa'yo. Alam kong gusto mo lang talaga akong. Hoy, ikaw. Ay. Galit ka pa ba kay Yao Feifei? Pinalayas ko na siya. Marami namang babae si Boss Fiu kung wala si Yao Fifi. May Life Fifi o Zhao Fifi naman. Sa tingin ko hindi naman ako kailangan mo. Nagselos ka nga, ano ba yan filingera? Di mo ba nakikita? Di ka pinapansin ng babae. Ikaw. Ang nasirang puso hindi magagawang buo. Nang kahit anong huling pagmamahal. Kahit gaano pa karami ang pang-aaliw at pagsisisi. Sa taong nasaktan. Wala na itong saysay. Yao Fifi, alam na may asaway ng ligaw pa. Yao Fifi, lumaya sa showbiz. Yao Fifi, alam na may asaway ng ligaw pa. Na-blacklist na si Yao Fifi. Sino ang mabuting tao na gumawa nito? Shiu, nakabalik na ako. Kumpara sa mga antigo at mamahaling alahas na ibinigay ni Shiu sa akin. Mukhang napakaliit ng munting regalong ito. Isang maliit na supot. Sana'y huwag mong ikahiya. Para sa akin to. Hindi ganun kamahal. Ako ang nagbordado. Shoo. Gusto ko to. Ang mga bagay na may kasamang damdamin ay hindi kayang sukatin ng pera. Walang presyo ang pagmamahal. Hindi kayang sukatin ng pera. Ganun ba? Sabi nila kapag suot to, magkasama magpakailanman ang magkasintahan. Panlilin lang yang mga salitang yan. Ang pangit ng pagkakagawa. Paano to isusuot? Halika, dadalhin kita sa alahas para bumili ng mamahalin. Naalala ko sa ilalim ng iyong unan. May ganyan ding eksaktong supot. Yun ba ang ibinigay mo sa akin? Hindi. Bago to, binigay ko. Magkapares. Sa ngayon, masayang-masaya si Shiu. Huwag na lang nating banggitin si nanay ni Mumu. Si Fu Henning nakatanggap din ng maliit na supot. At pare-pareho ang hitsura.
Ginang, ito po ang mga gamot mula sa butika. Ayon sa inyong hiling, mga bagong pampalakas. Tingnan niyo po kung kumpleto. Ako, Ay susuriin ko po. Kung wala pong problema, ipapaluto ko na po sa kusina para mainom agad ng amo. Para kanino? Nag-aalala po ang ginang sa inyo. Lahat po ng gamot na to ay pampalakas na ipinag-utos niya para sa inyo. hindi ako. Pampalakas ng lalaki. Kahit sinong lalaki, ay hindi makakatiis sa ganyang pahiwati. Bakit ko dito napansin dati? Ang ating hihe ay napaka-thoughtful. Lanan, Talagang hindi ako yon. tumigil ka. Tumakbo ka pa. Nandyan pa ang walk-in closet, ilalim ng kama, sofa, desk drawer, flower pot. Gusto mo bang magtago roon lahat? Talagang hindi ko ginawa iyon. Eh bakit ka tumakbo? Tingnan mo ang pagka-nervous mo, sinasabi mo pa ring hindi ikaw. Eh sino pa kaya? Hindi ko rin alam, bigla na lang tumakbo ang dalawang paa ko. Matutulog na ako. Alas 7 pa lang, matutulog ka na. Mabilis antukin ang mga bata ngayon. Ngayon, hindi lang bumibili ng pampalakas sa akin. Iniisip mo na rin ba matanda na ako? Wala akong ganon. Zoshuhe, tumayo ka ng maayos. Zoshu, tumigil ka. Mumu, napahamak mo ako. Sabihin mo nga. Saan mo nakuha ang maling akala na hindi kaya ng asawa mo? Kaya mo. Kaya o hindi? Subukan mo para malaman. Hindi na kailangan at mukha ka namang. Mukhang ano? Mukhang malakas. Hoy, nasaan ang candy mo? Bigyan mo ako ng isa. Oh, matamis ba? Hindi kasing tamis mo. Sabihin mo kay Mumu. Sa bagong taon, kalahati na lang ang aginaldo ng tito. Itong maliit na to, walang respeto. Dapat siyang turuan. Paano nahulaan ni Shiu? Na si Mumu ang nag-order ng mga herbal na gamot na ito. Kung alam niyang si Mumu ang nag-order, bakit niya ako sinadya ni takutin? Ang sasakyan niya ang nakatayong emblem. Siguro Oscar Trophy yon, di ba? Ano? Ay naku, saan galing ang basurahan na to? Talagang hindi ako yun. Kahit ilagay mo sa akin ang tapang ng mga bayani ng Liangshan, hindi ko rin gagawin yun. Bakit mo orderan ng pampalakas at pampatibay ng bato ang tito? Talaga bang hindi ikaw? Hehe, talagang hindi ako. Nasa bahay lang ako. Biglang dumating ang problema. Pag-isipan mo, pala ang sarili kong nawalan ng 33,000 sa aginaldo. Saan ako magreklamo? Madalas si Tito ang nagbibigay ng malaking angpaw sa akin. Alam ko na kung sino. Sino? Si Tito. Mukhang talagang hindi siya okay. Kung ikakasal ako sa'yo, baka 7 beses sa isang gabi. Bumili siya ng mga herbal na gamot para pampalakas pero malas. Nahuli siya ni Tita Jiang. Ngayon, nahihirapan siya. Kailangan niya ng ibang sisihin. Maraming daya si Tito. Inako niya ang kasalanan. Kaya, hindi siya mapapahiya at makakapagbigay siya ng mas maliit na angpaw. 33,000. Dalawang problema, isang solusyon. Nalutas na. Pag nalaman ni Tito yan, mawawala rin ang 33,000 mo. Hindi galing kay Mumu ang mga gamot na yan. Sino kaya ang may masamang balak na nagbigay noon? Uy, may ubo ka ba? Mukhang kailangan ko rin ng herbal na gamot tulad ni Shiu. Para pampalakas ng katawan. Dapat nandyan na yon. Mukhang gabi nang walang tulog to. Ang arte-arte mo. Meron din ako. Ginawan ako ni Tito Shue ng ilan. Nawala na rin ang natitirang 33,000 mo. Ha? Kumakain ka pa. Ano ng problema?
Sabi mo sa akin ako lang ang binigyan mo nito. Ipaliwanag mo nga bakit maraming tao ang mayroon nito. Nahuli. Yun ay nung bata pa ako. Ayoko. Bigyan mo ako ng regalong walang ibang mayroon. Gagawa ako ng clay sculpture. Natutunan ko iyon sa eskwelahan. Baka hindi maganda ang gawa ko. Pangako, wala akong ginawan kahit kanino nito. Sige na. Bilisan mo. Gusto mo subukan? Okay na, malapit nang matapos. Shoo! Huwag kang kikilos. Ma'am, malapit na ang klase mo sa hapon. Sige, kailangan ko nang pumasok. Pumasok ka na rin sa opisina. Sasamahan kita. Maliligo muna ako. Para pasalamatan ka sa paghatid sa akin sa eskwelahan araw-araw. Tara, manlibre ako. O saan mo gusto pumunta? Gusto ko sa amusement park. Mag-merry-go-round. Tara sa amusement park. Parke ng Aliwan. Pumunta tayo sa parke ng Aliwan. Kunya ng maraming litrato si Hehe. Ilagay sa kanyang card. Nauuhaw ka na ba? Umupo ka muna, bibili ako ng tubig para sayo. Zhaoshu, ikaw nga talaga, asawa. May nakilala akong kakilala. Bumili ka ng tubig para sa akin. Makikipagkwentuhan ako dito sa kanya. Asawa, gusto ko ng red bean milk tea. 70% sugar. Bumili ka ng isa para sa akin. Sage, Shue, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong magsalita? Shue, narinig ko na napatay mo ang kapatid mo. Magsalita ka, pipi. Ganyang mamamatay tao. Karapat dapat ba makasama sa parehong silid-aralan natin? Nauuhaw ba si Shu? Gusto mo bang uminom ng tubig? Kulang ba? Gusto mo pa ng tubig sa CR? Sige, umalis ka na. Ano nang pakialam mo? Mabuti naman, natuwa ako para sa'yo. Hindi ka napipi. Oh, naglilibot ka dito ngayon. Ala ka bang trabaho? O hindi, nakapagkolehiyo ka ba? Ikaw, hindi ka ba naglilibot din? Ikumpara mo ba sarili mo sa akin? Pagkatapos mag-aral sa ibang bansa, nagtrabaho ako sa Shi Corporation, ang pinakamayaman sa lungsod. Shiu ang Shi Corporation. Narinig mo na ba yan, probinsyano? Ngayon ay araw ng trabaho, di ba? Hindi ka nag-overtime. Baka mahuli ka ng boss mo, hindi maganda yon. Ang asawa ko, head ng Shi Corporation, basta-basta nag-absent. Madali lang ang trabaho, mataas ang sahod. Ang ganda naman, gusto ko na rin pumasok sa Shi Corporation. Ikaw, karapat dapat ka bang pumasok sa Shi Corporation? Oh, gusto mo bang gamitin ang mukha mo para manuyo kay Bossy? Pero kamakailan lang, ikinasal na siya. Paano kung ako ang asawa ni Shiu? Ang boss mo, Asawa ka ni Bossy. Nagpapangarap ka ba? Narinig ko, iniwan ka ni Fu Henning. Baka nasiraan ka ng ulo sa ginawa niya. paano kung tatawagin ko siya para aminin mismo? Saka ako luluhod para humingi ng tawad sa'yo. Tandaan mo ang sinabi mo. Parang iba ang dating niya, matagal na tayong hindi nakita. Hindi na siya tulad ng dati na sunod-sunuran. Baka totoo ang sinasabi niya. Impossible.
Paano magkakagusto si Boss Shi sa basurang second hand na tulad mo? Kung hindi dumating si Boss Shi, luluhod ka at halikan ang sapatos ko. Walang problema. Honey, sinabi niya na asawa siya ni Boss Shi. Paano ko hindi alam? Hindi ko alam na may asawa si Boss Shi na tulad mo. Nga, sabi ko na nga ba, paano naman mangyayari iyon? Noon, siya ay isang pipilang, isang duwag. Pinipilit siyang lumuhod sa harap ko, pinagbabatukan ko siya. Ang dami-daming sampal, karapat dapat ba siyang maging asawa ni Boss Shi? Maganda, sumama ka na lang sa akin. Mas maalaga ako kaysa kay Boss Shi. Malandi, nang akit ka ng asawa ko. Ang sampal na ito, kapalit ng sampal mo noon. Ang sampal na ito, para sa mabungang bibig mo. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Honey, tinitigan mo lang na binabato ang asawa mo. Ang tapang mo, babae. Pero sinampal mo ang mukha ng asawa ko. Parang sinampal mo na rin ang mukha ko. Boss Shi. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang paborito mong jasmine milk tea. Maupo ka muna, ako na ang bahala. Esan, Inapi ng asawa mo ang asawa ko, paano natin ito ayusin? Boss Shi, esensya na Boss Shi. Talagang hindi ko alam na asawa mo pala siya. Hindi ba dapat sa kanya ka humingi ng tawad? Oh, pasensya na po, Ginang. Ipagpaumanhin ninyo. Patawarin ninyo kami. Paano naman mangyayari iyon? Paano siya naging asawa ni Boss Shi? pwede namang patawarin kayo. Pero parang naalala ko, may nagsabi kanina, na kung asawa ako ni Boss Shai, luluhod siya at hihingi ng tawad. Impossible. Tumahimik ka, lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa Ginang. O magdiborsyo tayo. Huwag, honey. Huwag mong banggitin ang diborsyo. Hihingi na lang ako ng tawad, pasensya na. Wala akong malay, pasensya na. Honey, hindi mo pa siya kilala, di ba? Ikaw ang dati kong kaklase. Noong bata pa kami, marami siyang tinulong sa akin. Hinila niya ako sa banyo at tinuruan ng mabuti. Sa pagkakataon, siya ay isang empleyado pa rin ng iyong kumpanya. Shio, ipagpaumanhin mo na, patawarin mo na siya ngayon. Hindi ko binuli si Shu. Noon, nagbibiro lang kami. Seryoso naman siya. Boshi, huwag kang magpaloko sa kanya. Magaling siyang makunwari na inosente. Para maawa sa kanya. Ang dami na ng lalaking niloko niya. Sa mga nakaraang taon, hindi na mabilang. Nga pala, malabo ang relasyon niya kay Fu Henning. Noong high school pa lang, magkasama na silang matulog. Alam mo ba ang mga ito? Alam ko ba? Wala kang pakialam. Tanggal ka na. Bukod sa pag-alis ng walang pahintulot, idadagdag ko pa ang record ng pambubuli. Wala nang kumpanyang maghahar sa'yo. At, ang paninirang ginawa mo sa asawa ko. Nakasira sa reputasyon niya. Hintayin mo ang demanda. Huwag, Boshi. Huwag, Boshi. Pakiusap, Boshi. Patawarin mo ako. Wala akong magagawa. Huwag. At ikaw. Tanggal ka rin. Pinabayaan mong tamad ang tauhan mo. At nang api sila. Ang grupo namin. Ay hindi na kailangan ng tulad mo. Huwag, Boss Shi. Alam ko na ang mali ko. Boss Shi. Huwag. Huminahon ka na ba? Kasalanan mo to, puta. Bakit mo siya inaway? Asawa pa ng presidente. Papatayin kita. Pasensya na, mahal. Umalis ka na rito. Ano ang gusto mong laruin? Pwede ba ang merry-go-round? Siyempre naman. Ilang beses mo gusto, ilang beses tayo maglalaro. Halika. Natuto ka ng lumaban ngayon. Mabuti. Parang nagbago ako nang makilala si Shayu. Seryoso ka bang kakasuhan si Lin Yutze? Shuhi. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa lakas ng opinyon ng publiko. Papapublic apology ko siya sa'yo. Hindi lang ngayon. Pati nung mga panahong inaapi ka noon. Ang dapat bayaran ng mga bully ay hindi bababa. Noong high school, talagang hindi ako. Nagkaroon ng relasyon kay Fu Hining. At lalong hindi kami natulog. 6 na buwan lang kami. At 2 buwan doon ay hindi kami nag-uusap. 6 na buwan? Bakit? May problema? 7 taon na ang nakalipas, pumunta ako sa school nyo. May chismis noon na may boyfriend ka na. Kaya tinanong ko si Mumu. Sabi niya, gusto mo si Fu Hining. 3 taon kaming magkatabi sa klase. Noong high school, hindi talaga kami nagkatuluyan. At hindi ko alam na may kasunduan pala sa kasal. Kaya pinilit ka bang makipaghiwalay dahil sa kasunduan? Hindi. Eh ikaw. Mahal mo pa rin ba si Fu Hining? Noong high school, laging akong inaapi. Siya ang laging nagtatanggol sa akin. Akala ko pagmamahal ang paghanga ko. Ngayon ko lang na-realize, hindi ko talaga siya minahal.
edi ako na lang ang mahalin mo. Esan, Aalis ka ba? inimbitahan ako ni Mumu. Saan? Hatid kita. Ah, hindi na. Magta-taxi na lang ako. May meeting ka pa di ba mamaya? Kung malaman ni Shiu na pupunta tayo sa gig, masisiguro talaga siya. Sige na. Sundo na lang kita mamaya. Ah, hindi na. Si Mumu ang maghahatid sa akin pabalik. Malapit na ang oras namin, mauna na ako. Ano bang balak niya? Dito na siguro. Welcome. Hoy, Ikaw ba ang nag-order ng lahat ito? para sa paghihiganti mo. Tingnan mo, naglabas ng apology video si Linuetsi. Laganap na ang balita tungkol sa pang-api niya. Naging trending pa. Lahat ng media outlets ay nagulat tungkol dito. Parang daga na hinahabol ng lahat ng tao. Takot na siyang lumabas. Ang sarap sa pakiramdam. Ang bilis kumilos ni Shiu. Ete, gusto mo bang humawak? Kung malaman ito ni Shiu, malamang patay tayong dalawa. Bilis, lumabas na tayong lahat. Buti na lang, muntik na mawala ang buhay ko. Ang tindi ng pagiging under the saya mo, ate. Wala natural lang sa estudyante ang matakot sa guro. Para, walang iwanan hanggang sa malasing. Cheers! Hindi na, Mumu. Hindi na ako makakainom pa. Pupunta muna ako sa city. Ihahatid na lang kita. Hindi na. Kaliwa na lang at malapit na. Shu, Suhening, bitawan mo ko. hinding-hindi kita bibitawan, Shu. Huwag kang magaksaya ng pag-asa na iwan mo ko. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, si Shiu ang hahabol sa'yo. Huwag mo na akong lokohin. Paulit-ulit mong sinasabi. Na pinakasalan mo si Shiu. Nasaan siya? Saan siya? Ha? Pasensya na, Shu. Nagkamali ako. Mali talaga ako. Santukin mo ko. Santukin mo ko. Santukin mo ko. Nababaliw ka na. Nababaliw na ko. Di ko kayang mawala ka sa buhay ko. Shoo! Ayos ka lang ba? Kapag nakita pa kitang ginugulo ang asawa ko, papanawin ko ang angkan ng Fiu. Uwi na tayo. Esan, Impossible to. Nagpakasal nga talaga sina Shiu at Shu. Hindi. talagang di ko alam na nandoon siya. Ayos lang. Huwag kang matakot. Nagkataon lang talaga na nagkita kami. Alam ko. Bakit basa ka ng pawis? Gusto mo bang maligo? Esan, Anong nangyari, Shuhe? ayos lang ako. Lumabas ka na. Hi. Magandang umaga, hehe. Huwag mo kong tawaging hehe. Akin ka na. Bakit hindi?
Ay, ang lakas ng dating niya. Matulog ka pa. Pag uwi ko mamayang gabi, dala ko yung roasted chestnuts. Esan, Pa. Nagpakasal si Zhao Shui, di ba? Hindi siya bagay sa'yo. Maghahanap ako ng ibang mapapangasawa mo. Kahit anong gusto mo, pipiliin ko para sa'yo. Bakit mo kunilin lang noon? Napakaraming babae sa mundo. Sa kalagayan mo, anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Nag-asawa na siya. Ano pa bang iniisip mo? Tao. Ilagay siya sa itaas, gutumin ng 3 araw at gabi. Hindi na niya babanggitin si Zhao Shu. Bitiwan mo ako. Tiyak pinili si Shuhe ng pamilya niya. Inaapi siya. Kailangan ko siyang iligtas. Dalhin na. Dalhin. Bitiwan mo ako. Mag-aral ka muna ng dahan-dahan. Nandito na si Pesyo. Baba muna ako para salubungin siya. Esan. Enero 21. Pagkatapos kong ikasal kay Shiyu. Hindi pwede. Tatanungin ko siya. Kailan ka magpapahayag ng nararamdaman mo? Sa susunod na linggo. Sakto, kaarawan ni Yuting. Nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sulat na yon. Hahanapin ko mamaya pag uwi. Sa 2 buwang ito pagkatapos ng kasal. Akala ko sa wakas may sarili na akong tahanan. Hindi na ako iiwan. Zhao Shu, Zhao Shu. Masyado kang kampante nitong mga nakaraang araw. Kampante hanggang sa nakalimutan mo na ang masasakit na aral. Na ibinigay sa'yo ng iyong ama at dating nobyo. Nakita mo ba si Shu? Kanina pumasok ang misis sa master bedroom. Shuhe, nandyan ka ba? May kailangan ka. Handa na ang hapunan. Hindi ako gutom, wag mo na akong tawagin. May exam siya bukas, baka kinabahan lang. Dalhin mo na lang ang pagkain sa itaas. Kakain yan kapag nakita niyang paborito niya. Sige. Nasaan si Shu? Kalahating oras na ang nakalipas, sumakay na ang misis ng boss papuntang paaralan. Sinabi niya sa akin na hindi na siya kakain ng almusal at huwag na ring maghanda ng hapunan para sa kanya. Hindi ba't 8 oras 30 minuto pa ang exam? Bakit hindi mo ako sinabihan para hatid kita? Shu, bakit mo ako iniwasan? Hihe, dumating ka na. Dumiretso ako rito pagkatapos ng klase. Pakibigay mo itong pulsera kay mama. Sabihin mo galing sa'yo. Bakit hindi mo na lang ibigay? Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ni ate. Sa panahong ito, hindi ako makalapit sa kanya. Ay naku, sige na nga. Kain ka na. Kanina, nag-scroll ako sa Xiao Hongshu, may nakita akong post. Anong cost? Kung isang araw, malaman mong may kabit ang asawa mo. Ano dapat gawin ng babae? Dapat ba niyang harapin at hiwalayan ang asawa? O dapat ba niyang timbangin ang sitwasyon? Panatilihin ang katahimikan sa labas? At mag-iba-iba ng buhay? Anong asawa? Ex na yun. Patay na. Kapag may kabit, iwan agad. Patayin na yan. Iwanan mo siya. Sa pag-aasawa,
Paggataksil ang pangangabit. Hindi dapat patawarin ang paggataksil. Umuwi ka at kausapin mo si Shiyu ng harapan. Kung talagang gusto niya si Yuting. Ed maghiwalay na lang kayo ng maayos, hayaan mo na siya. Mumu, may kailangan pa ako, aalis na muna ako. Ay, he. Nasaan na yung libro? Siya kaya ang nagtago ng love letter? Sige na. Hintayin na lang natin si Shiyu mamayang gabi. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo. Bakit ka nagtampo sa akin itong nakalipas na 2 araw? Gusto mo ba si Yuting? Kahapon ba, nasa study room ka, nagbasa ng Stray Birds? Nakita mo yung love letter sa loob? Totoo nga pala. Hindi mo ba tiningnan? Yung sulat kamay sa love letter. Hindi ako ang sumulat niyan. Si Peisho ang sumulat niyan. Kaya kahapon, tinanong ka ni Peisho kung kailan ka magsasabi ng nararamdaman. Siya ang gustong mag-confess. 5 ng taong gusto ni Peisho si Yuting. Palagi siyang takot magsabi. Pagkatapos niyang isulat ang liham, pumunta siya sa opisina para hanapin ako. Gusto niyang tulungan ko siyang tignan. Yung tarantado, isiniksik niya yung liham sa libro ko. Pagkatapos ng meeting ko, nakalimutan ko na yung tungkol sa love letter. Kahapon lang nang tanungin niya ako, naalala ko. Nandito pa sa akin yung liham. Akala ko talaga hindi pala totoo. Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Kahapon, pumunta ka sa Yuen. Bakit hindi ka nalang pumasok at tinanong mo ako ng harapan? Ako. Dahil hindi ko kayang harapin ang katotohanang nagbago na ang puso ni Shiyu. At hindi ko matanggap na muli akong iniwan. Kaya hindi ko siya tinanong ng diretsyo. Shoo! Ang mga sinumpaan natin sa kasal. Hindi ko babaliin. Sa susunod, pag may hindi pagkakaintindihan, harapin natin agad. Huwag nating patagalin. CJ, Ngayong naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Isipin mo kung paano mo ako babayaran. bayaran. 2 araw mo akong pinabayaan. Nag-isip ako ng kung ano-ano. Dapat may kapalit yon. Masakit pa ang likod ko kung ulitin pa. Mamamatay talaga ako. May kailangan pa akong asikasuhin. Ikaw na muna ang bahala dyan. Zelshu. Marami pa tayong oras. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Ek. Ate, huwag kang lalapit. Ek. Shoo! Gising, Shoo. Okay lang. Panaginip lang lahat yon. Hindi. Hindi pa naginip. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bukas, bibisita ako kay ate. Baka matagalan ang uwi ko. Sige, ihahatid kita. Bakit sa aksidenteng yon ako ang nakaligtas? Paano tatanggapin ni Mama ang ganitong resulta? Paano ko tatanggapin? Ek, miss na kita. Hindi nagpayong si Mama. Mababasa siya sa ulan at magkakasakit. Nandito ka pa rin. Bigyan mo ng payong si Mama, nababasa siya. AMEA, Mama, patay na ang nanay mo. At iniwan ka pang salot, sana noon pa. Pinatay na kita. Kung hindi lang dahil kay Changmi na gustong ampunin ka. Paano mo nagawa na patayin si Zijin? Sumpa ka. Dapat galit na siya sa'yo. Ibigay mo. Yan sa akin.
Ano pa yung bigay? Yung dot ba? Narinig ko noong ikakasal ka. Malaki ang binigay ni Shiyu sa'yo. Ibigay mo sa akin lahat yan. Babae ka lang. Anong silbi ng sobrang pera sa'yo? Wala kang makukuha sa akin. Shiyu. May malubhang sakit ang tatay mo. Kailangan ng pera para sa gamot. Kasalanan yan ni Changmi. Yung puta, hinihingi pa ang diborsyo. Gusto niya walang maiwan sa akin. Kung hindi dahil diyan, hindi ako magmamakaawa sa sanghayop na to. Karma yan. Dapat sa'yo. Anak ka, hahayaan mo lang ba na mamatay ang tatay mo? Wala ka bang awa? Anak. Mula noon, kailan mo ba ako itinuring na anak? Laging sinasaktan, pinapalo, pinatalsik sa bahay sa gitna ng bagyo. Kung hindi dahil kay Shiyu, patay na ako noon. Shuhe, nagkamali ako noon. Ipapakita ko sa'yo, ibigay mo lang ang pera. CJ, ibibigay ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Bibilhan kita ng kabaong para magmukhang disente. Ikaw, Subukan mong saktan ang bata. Ma, nakalimutan mo na ba kung sino ang tunay na may-ari ng bahay? Noon, hindi ka ba natakot sa mga paloko? Paulit-ulit kang umiyak na magreklamo ka. Bakit hindi mo gawin? Sage, magreklamo ka. Ikaw, lumaki ka na, ha? Sasaktan mo ang tatay mo? Kapag hinawakan mo si Shuhe, tatawag ako ng pulis. Pulis? Ako sa'yo? Kapag napasok ako sa bilangguan, may record yan. Ang kinabukasan ni Shui. Sisirain mo. Tatawag ka pa ba ng pulis? Hindi ka maglalakas loob. Kung hindi, matagal na sana akong nakulong. Changmi, sasabihin mo ba kay Shui kung paano kita sinasaktan noon? Lumaki na ang bata. Lumakas ka na, nakabawi ka na. ma, ganito ba siya sa'yo nitong mga nakaraang taon? Shuhe, umalis na tayo. Huwag na nating pakialaman siya. Nagkakarma na siya. Hindi na siya magkatagal. Kahit isakripisyo ko ang kinabukasan ko, itatapon ko ang hayop na ito. Sa bilangguan. Shuhe, huwag kang magpadalos-dalos. Ako ay nasa mabuting kalagayan naman ngayon. Siya ay pinalayas na sa angkan ng Zhao. Stage 4 na ang cancer niya. Hindi na abot ng 6 na buwan. Hindi na niya ako mabibiktima pa. Sumunod ka, umalis na tayo. Sige, kung ayaw ninyong mabuhay ang tatay ninyo, mawawalan ka ulit ng isang anak na babae. Sakto, parehong araw ng kamatayan. Mamatay kayong lahat. Nung siya ay 8 taong gulang, binugbog mo siya ng malubha. Dahil sa karahasan, nabali ang tadyang, halos mabulag ang kaliwang mata. At nangalirong sa tabi ng daan. Gaano karaming trauma ang dinulot mo sa kanya, physical man o emosyonal? Ngayon, sinasaktan mo pa siya. Ikaw, sinasaktan mo ako? Ako ang biyenan mo. Ikaw ang dapat saktan, basura kang tao. Mula pa noon, hindi pwedeng manlupig ang manugang sa biyenan. Ginawa mo ang napakasamang bagay na ito. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ng mga tao? Huwag mo akong ipit sa makalumang pag-isip mo. Hindi ka ba natatakot na i-report kita sa pulis? CJ, airport mo. Handa ang mga abogado ng Shy Group na makipag-areglo sa'yo. Tingnan natin sa huli. Sino ang mapupunta sa kulungan? Kainis, hindi ko kaya makipag-away sa tulad ni Shiyu. Ayos ka lang ba? Salamat, Shiyu.
Lagi mo akong inililigtas sa mga oras na kailangan ko. Ganito rin noon. At ganito pa rin ngayon. Hindi ba't napagkasunduan na? Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Xiao Yu, salamat sa pagprotekta sa amin ni Mama. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo. Mama, pamilya tayo. Mama, Napanaginipan ko kagabi ang ate mo. Sabi ng ate mo, binilhan ka ni Hihe ng Jedi bracelet. At ang galing, kaninang umaga, binigyan talaga ako ni Mumu ng Jedi bracelet. Sabi niya, galing kay Hihe. Mabait ang anak nating si Hihe. Mama, miss na miss kita. Akala ko iniwan mo na ako. Nandito ang nanay ni Shu. Kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, hindi mo na ibabalik si Shuhe para alagaan, di ba? Sa palagay ko hindi mo gagawin yon. Si Zijin ang tunay mong anak na babae. Ikaw. Ikaw ang pangunahing may sala sa pagkamatay ni Zijin. Shiyu, Hindi ako nagsisisi sa pag-aalaga kay Shuhe. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko talaga. Hayaan na umalis ng bahay si Zijin at Shuhe. Noong araw ng aksidente. O kaya naman, ako na lang ang papalit kay Zijin. Para mailigas ang aking Shuhe. Kahit na ulitin pa ang lahat. Si Zijin bilang ate, pipiliin pa rin niyang iligtas si Shuhe. Ang mga bagay sa pagitan namin mag-ina, wala kang karapatang manghusga, hayop ka. Tara na Hi. Uwi na tayo. Paborito ng ate mo ang mga chichirya sa susunod. Kapag dinalaw natin si Zijin, bibilhan natin siya ng maraming chichirya. bibili rin tayo ng roasted chestnuts. Paborito yan ng ate mo. Sige. Mahal, 2 linggo na, hindi ka pa rin bumibisita sa asawa mo. Mukhang kapag may nanay na, nakakalimutan na ang asawa. Salamat Hehe. Natupad na ang pangarap ko. Napangasawa ko ang taong mahal ko. Mahal. Nauwi na rin ang mahal ko. Hindi na kailangang makita ang mukha ng asawa kong nagtatampo. Nasaan si Shiyu? Hindi pa umuwi si Sir. Tamang-tama, bigyan natin siya ng sorpresa. Bakit hindi pa umuwi si Shiyu? Shiyu, nakalimutan kong sabihin sa'yo na maaga ako. Shiyu, hirap akong huminga. Natakot ako, hindi na kita hahalikan. Pasensya na. Kasalanan ko. Nang makita kita, hindi na ako napigilan. Sige na.
Pinapatawad na kita. May regalo ako para sa iyo sa mesa. Nakita mo na ba? Hindi regalo ang gusto ko. Kaya ano ba ang gusto mo? Ang gusto ko. Ikaw, Zhaoshu. Inilagay ko si Zhongfang sa isang pribadong ospital, doon na lang siya mag-isa na hihintay ng wakas. Huling yugto na ng cancer. Sapat na yon para pagdusahan niya. Shiyu, napakaswerte ko na ikaw ay kasama ko. Kaya, paano mo ako gagantimpalaan? Gusto mo na naman? Yise, bakit hindi na lang tumugtog ako ng gitara para sa iyo? Matagal mo na itong hinihiling, di ba? Sige na, papayagan na kita. Anong kanta gusto mong marinig? Gusto kita. CJ, Ginang, may tumatawag po sa inyo. Sumagot ka na muna. Hihintayin kita. CJ. Hello, sino po ito? Shue, ako ito si Jofu. Nasa labas lang ako ng bahay nyo. Napaka-critical ng sitwasyon. Pwede ba tayong magkita? Teofil. Shu. Nakiiki-apat ako. Iligtas mo si Aning. Ano? Nopera si Aning noong nakaraang taon na. Pagtanggal ng tumor sa utak. At nakabuti na siya noon. Gusto niyang pumunta rito para makita ka ngayon. Pinigilan ko siya. Nang nagkakagulo tayo, aksidente ko siyang napauntok sa ulo. Kumalat na ang dugo sa loob ng utak niya at kailangan niyang maoperahan agad. Pero ayaw niyang pumayag sa operasyon. Bakit? Ano ang magagawa ko doon? Ikaw lang ang sinusunod niya. Pumunta ka lang sa ospital at kausapin mo siya. Pumayag siyang operahin ng doktor. Alam ko na dati, ginawa ni Aning. Mga bagay na nakasasakit sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo bilang kanyang tiyo. Tiyo, wag niyo po itong gawin, wag po. Tumindig po kayo. Pwede bang, alang-alang sa tulong ko sa iyo noong high school, makipagkita ka lang po sa kanya kahit minsan. Pumakayag po ako. Pero ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Salamat Shuhe. Pumunta na tayo ngayon na. Pumunta na po muna kayo sa ospital, Tiyo. Susunod lang ako. Kailangan ko munang sabihin ito kay Shiyu. Sage. Kung makita kita ulit na ginugulo mo ang asawa ko, pawawalan ko ang pamilya Few. Sino ang naghanap sa'yo? Shiyu, Ano ba hehe? Nandito ako. Huwag kang matakot. may sakit si Fu Henning, kailangan niya ng operasyon. Gusto niya akong makita. Kundi ayaw niyang magpagamot. Pupunta ako sa ospital. Nangako ka sa akin na tutugtog ka ng gitara. Kahapon pa nangako. Pwede ba pagbalik ko o sabay tayong pumunta? Hiwalay na kayo ni Fu Henning. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Ang hindi niya pagpapagamot ay sarili niyang problema. At saka maraming doktor sa ospital. Bakit ikaw pa ang kailangan niyang makita? Hehe, huwag mo na siyang pakialaman, okay? Pero si Tito Fu, Sige, pumunta ka. Gabi na, ipahatid ka na ni Mang Kong. Ay, kanina 2 beses siyang umalok na huwag ka munang umalis. Inihahalin tulad niya ang sarili kay Fu Henning. Pero 2 beses siyang umalok, 2 beses din siyang hindi pinili. Ay, Gi, huwag kang kikilos. may sasabihin ako sa iyo. Ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo. Ngayon pag-usapan natin ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo. Ako at si Yao Fifi. Wala na talagang komunikasyon.
Fu Henning, akala mo ba ang paghiwalay natin ay dahil kay Yao Fifi? Hindi ba? Pagkatapos nating magsama, bihira mo akong igalang. Gusto mong magsama tayo sa isang bahay, kailangan ko bang sumunod? Gusto mong magsuot ako ng sexy na damit, kailangan ko bang isuot? Nang pinagtatawanan at ipinagwalang bahala ako ng mga kaibigan mo, ano ang ginawa mo? Ang pagtatalo natin ay dahil sa away natin. Hindi mo man lang inisip na hanapin ang dahilan at ayusin ang problema. Sa halip ay lumabas ka at nakipag-flirt sa iba, para bang gusto mong magselos ako? Gusto mo akong masaktan para isipin kong sikat ka. Kaya dapat kong iwanan ang lahat ng aking dignidad. Para lang makiusap na pansinin mo ako. Ki. Pwede akong magbago, hindi ko na ulitin iyon. Fu Henning, ayaw na kita. Hindi pwede yan. Ayaw mo sa akin, si Xiu ba ang gusto mo? Inapi ng asawa mo ang asawa ko. Paano natin ito ayusin? Tama, gusto ko si Xiu. Palagi akong iginagalang ni Xiu. Mabait siya sa akin at iniisip ang nararamdaman ko. Pero ngayon, nasaktan ko siya. Hindi, kailangan kong bumalik agad para humingi ng tawad. Mag-ayos ka na sa operasyon mo. Huwag mong ipag-alala si Tito Fu. Sage. Kung saktan ka niya, sabihin mo sa akin. Sisiguraduhin kong mapapagalitan siya. Tulad noong high school, kaklase mo lang ako. Ang trabaho ko lang ay protektahan ka. Ma'am, nakauwi na po kayo. Nasaan si Xiu? Nasa kwarto po. Kanina, nagboxing si Sir mag-isa sa GYM ng matagal. Puno ng dugo ang likod ng kamay niya, apawisan ang buong ulo. Paglabas niya sa GYM, ibinuhos niya ang alkohol sa sugat niya. Walang makapigil sa kanya. Nakakasakit lang tingnan. Bakit hindi ka na lang sa ospital para alagaan siya? Bakit ko siya aalagaan sa ospital? Ikaw ang asawa ko. Masakit ba? Saan? Yung sugat sa likod ng kamay mo. Hindi masakit kaysa sa nararamdaman ko. Hehe, parang mamamatay na ako sa sakit. Halika rito. Xiu, ngayon, pasensya na. Kasalanan ko. Dapat kang magalit sa akin, pero may utang na loob ako kay Tito Fu. Nagmakaawa siya sa akin, hindi ko kayang tumanggi. Wala kang utang na loob. Pupunta ka rin naman. Si Fu Henning ang gusto mo. Hindi ako. Inumin mo na ang gamot sa ubo. Kahit galit si Xiu sa akin, inaalagaan pa rin niya ako. Pero nasaktan ko siya. Parang nawala na naman ang kaligayahang pinaghirapan kong makuha. Akala ko may nararamdaman na si Hehe sa akin. Pero sa harap ni Fu Henning, talunan pa rin ako. Ako lang pala ang nagpapanggap. Baka hindi na ako patawarin ni Xiu. Hoy, Ete, pumunta ka na rito. Parang mamamatay na si Xiu sa sakit. ano? Nais ni Xiu na magpakamatay, ayaw niyang pumunta sa ospital. Naku, maputla na ang mukha niya, nababahala na ako. Nais ni Xiu na magpakamatay. Pishu. Pakiabot ng cellphone ko. Bakit normal na uli si Duidui? Bakal ba siya? Sakit ng tiyan, uminom lang ng gamot, kaya pala hindi siya inaalagaan ng asawa niya. Xiu,
Dapat nagkunwari ka sa asawa mo. Ang umiiyak na bata ang pinapaboran. Hindi mo ba alam ang puso ng babae? Hindi mo ba nakita si Fihening? Umiyak, nagwala, nagpakamatay? Ibibigay mo ba ang cellphone? Ibibigay ko. Pishu. Bastos. Mahigit 20 tawag, gaano kawalang magagawa si Hehe. Shiyu, Okay lang ako, Hehe. sabi ni Peshu, gusto mong magpakamatay. Akala ko talaga gusto mong magpakamatay. Ah, sinabi ko bang gusto ni Shiu magpakamatay? Hindi naman. Biglang dumating ang malaking problema. Hindi totoo. Tingnan mo, okay naman ako ngayon. Si Peshu ang nagkalat ng maling balita. Sumasakit lang ang tiyan ko, hindi ako gustong magpakamatay. Bakit ka nagbibiro ng ganito? Hindi naman nakakatawa. Peshu, tingnan mo ang ginawa mo. Kung natakot ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Umiyak ng umiyak hanggang maging parang kuting. Nang malaman ni Hehe na may mangyayari sa akin, umiyak siya ng husto. Nang malaman niya na may mangyayari kay Fuhening kagabi, hindi man lang siya umiyak. Kaya pupunta na tayo sa ospital. Ayoko sa ospital, baka makita natin ang ex-boyfriend mo. Baka umiyak ulit siya, magwala at magpakamatay parang bata. Hindi kanya titigilan, anong masamang ugali ang meron siya? Laging inaasam ang asawa ng iba. Kaya maghanap tayo ng ibang ospital. Ayoko sa kahit anong ospital. Sumasakit pa ba ang tiyan mo ngayon? Dapat nagkunwari ka sa asawa mo. Ang umiiyak na bata ang pinapaboran. Hindi mo ba alam ang puso ng babae? Hindi mo ba nakita si Fihening? Umiyak, nagwala, nagpakamatay? Masakit talaga. Hindi gumagana ang gamot. Pumunta na tayo sa ospital para ma-check ng mabuti. Sakit ng mga boss. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Dati kong narinig kay Mumu sa mga romance novel. Ang mga boss ay madalas may sakit sa tiyan. Parang dahil sa hindi regular na pagkain. Mas gumagaling kapag nandyan ang asawa, totoo pala. Kailangan mong kumain ng regular, magpahinga rin. CJ, Matulog ka na. Talagang maplano, tong lalaking to. Hindi ko sinasadya. hindi na ako libre ngayon. Itigil mo na yang mga kalokohan mo, huwag mo akong paglaruan. Talagang hindi ko sinasadya. Titingnan ko sa kusina kung luto na ang sabaw mo. Hoy, Mumu. Tara gala. Baka hindi pwede ngayon. Ganito kasi. Noong nagkasakit si Fu Henning, pumunta sa akin si Tito Fu. Ayaw ko sanang pumunta. Pero pinakiusapan niya ako, wala akong magawa. Pero parang si Xiu. Akala niya gusto ko pa si Fu Henning, ganun lang. Kaya naghabol ako sa asawa ko, hirap na hirap. Dito makikita. Talagang mahal na mahal ka ni Tito. Kapag mas mahal mo ang isang tao, mas possessive ka. Mas madaling magselos at masaktan. At ibang-iba si Tito kay Fu Henning. Kayang hindi ka kausapin ni Fu Henning ng ilang buwan. Pwedeng maglasing, pero si Tito. Kahit masakit ang puso niya, sasagutin ka pa rin. Parang totoo nga ang sinabi ni Mumu. Ano ang dapat kong gawin? Para masaya na talaga siya. Tiyak na naiinggit siya kay Fu Henning. Baka akala niya, gusto mo pa si Fu Henning. Para mapasaya siya, kailangan mong punan. Ang kulang niyang katiyakan, para maramdaman niya. Mas mahalaga siya kaysa kay Fu Henning sa puso mo. Ano ang dapat kong gawin? Mag-confess ka kay Tito. Tapos sa gabi, ikaw ang manguna, yakapin mo siya. Naku, siguradong sobrang saya ni Tito. Pero hindi na siya libre ngayon. Ayaw niyang hawakan ko siya. Makinig ka sa akin, halikan mo siya, yakapin mo. Ursahin ni Xiaohi ang pagmamahal. Siguradong magkakaanak kayo ng 3 ngayong gabi. Bukas ng umaga, siguradong hindi ako makakabangon. Mumu, paano magsabi ng nararamdaman? May ideya na ako.
Sinusulat mo ang masasamang sinabi tungkol sa akin. Gusto ko ang taglamig. Alam kong ayaw mo sa lamig. Dapat sabihin mong gusto mo ang tagsibol, tag-init at taglagas. Pero ngayon, nagsisimula na akong magustuhan ang taglamig. Hulaan mo kung bakit. Dahil mahilig ka sa hibernation. Mahilig kang matulog ng matagal. Hindi. Dito ko isinulat ang taong mahal ko. Ipapakita ko sa iyo. Taong mahal ko. Si Fuhening ba ang isinulat ni Hehe? Masakit ang tiyan ko. Hahanap muna ako ng gamot. Mamaya na lang. Shiyu. Ikaw ang taong mahal ko, Shiyu. Shiyu, mahal kita. Sobrang mahal kita. Tingnan mo, sinabi ko na kay ate ang taong mahal ko. Hindi ako nagsisinungaling kay ate. Ang taong mahal ni Shiyu, si Shiyu. Ikaw ang sumagip sa akin noong taglamig. Pinakasalan mo ako at minahal. Gusto ko ang taglamig at gusto ko rin ang sa iyo. Shiyu, magbati na tayo. Shiyu, bago kita nakilala, marami akong hindi maintindihan. Bakit ganito ang trato sa akin ng tatay ko? Bakit nila ako binubuli sa paaralan? Fuhening, bakit nagbago siya mula noong high school? Palagi kong iniisip baka may mali sa akin. Pero ngayon, hindi ko na isipin iyon. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal na hindi ko makukuha. Dahil sa iyo, Shiyu, pinatigil mo ang pag-iisip ko ng sobra. Binigyan mo ako ng kumpiyansa at lakas ng loob. Tinulungan mo akong mawala ang ugali kong tumingin sa ibaba. Hindi na ako nag-aalinlangan. Nagsimula akong magsalita ng malakas. Nagsimula akong magpakita ng konting tampo. Salamat, Shiyu. Parang pagpapalaki ng anak na babae. Palalakin ko ulit ang aking Hehe. Anong nangyari, Hehe? Ano ang sabi ng doktor? Huwag kang mag-alala. Siguradong kinain mo lang ang mali. Binabati kita, Emareshi. Buntis ka. Mga 2 linggo na. Uminom ng maraming tubig, kumain ng tama, at kumain ng masustansyang pagkain. Sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. At sa huling 3 buwan, huwag kayong magtalik. CJ, Doctor. Ang ganda. Magiging tatay ka na. Buntis ka. Huwag kang gagawa ng mga delikadong kilos mula ngayon. Ay, halos nakalimutan ko na. Hindi ka ba masaya? Hindi pa naman gumagaling ng buo ang katawan mo. Huwag kang mag-alala, pumunta ako sa tradisyonal na insig na ospital kahapon. Sinabi ni Lolo Chu na maayos na ang pagaling ng katawan ko. Mula ngayon, ang 2 bata sa bahay. Ako na ang magbubuhay sa kanila. Ano ba? Kuya Fu, hindi ka na ba magpa-check up? Buksan ulit bukas. Tigilan mo na ang panonood, baka akalain pa natin na ex-boyfriend mo siya. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko ngayon? Ano? Saya. Ang sarap ng pakiramdam. Gutom na ako, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Takot na takot si Hehe sa sakit, bakit hindi pa lumalabas? Binabati kita sa iyong bagong silang na anak na babae. Ang cute niya. Hi, Sobrang sakit mga anak, Shiyu. ang galing mo, Hehe. Hindi na tayo manganganak pa. Naghanda ako ng masarap na pagkain para sa'yo. He, Magpahinga ka ng maayos. Boshi, ang inyong anak. Ibigay mo sa akin.